Yes po, muli po isang magandang hapon po sa ating lahat. At ano ba kaya ang sasabihin ko dito? Update or latest issue? Siguro po hindi na po update, latest issue na lang po mga kabarangay. At syempre po ang aking walang sawang pagpapasalamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Pointers Ring, sa lahat po ng nakasubscribes na. At nananawagan po ako muli sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Please po mag-subscribes na po kayo. Yes po, Attorney Makalintal muli po sa huling pagkakataon nananawagan sa Pangulo na wag sanang pirmahan ang ratified bill at kung pipirmahan sana ay dapat ibitaw na lamang po. At kung sakasakali na pipirmahan nga po ng Pangulo yan, sinabi po ni Attorney Makalintal na sila po ay handang-handa na. Hindi niya po sinabing siya ay handang-handa na. Ang sabi po niya, sila ay handang-handa na. Ibig pong sabihin, sila, plural, marami po sila. At ang hinihintay na lamang po ay ang numero ng Republic Act or yung Republic Act number. Ibig pong sabihin, kapag yan po ay naging ganap na batas na, magkakaroon po yan ng Republic Act number. At yan po ang hinihintay ng grupo ni Atty. Mac dahil kailangan po yan sa kanilang pagpipetisyon. Ibig pong sabihin, 101% po magpipetisyon po sila. Yan kay Pangulong Marcos at ipaliliwanag lamang namin, Mr. President, bakit ba hindi nyo ito pag-aralan mabuti? Huwag po na yung pipirmahan kasi malaking pag-abandon sa karapatan ng taong bayan, sa aming karapatang makaboto kapag pinirmahan nyo yan. At kung pipirmahan nyo yan, Mr. President, pirmahan ninyo para ibito ang nasabing barangay bill na yan. Yan ang aking panawagan, Ted, na nakikinig si Executive Secretary Bersamin, si Claire Castro. Please, give us a chance to meet the President and discuss this matter on behalf of the Filipino people. So kayo po ba'y dudulog sa kataas-taasang hukuman kapag hindi kayo pinagbigyan at lagdaan ng Presidente ang batas? Yes, definitely, Ted. Naka-prepare na yung aming mga petition dito at hinihintay na lamang namin na ilagay yung Republic Act number. Republic Act number na lamang hinihintay namin dito, Ted. Kaya sana naman ay marinig din kami ng Pangulo. Hindi lamang yung kanilang mga political allies ang pakinggan mo, Mr. President. Pakinggan mo ang milyong-milyong taong bayan na ayaw na mag-postpone ng halalan. Sige po, well said, Attorney Romy. At in related po dyan, ay maririnig po natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Malinaw po na sinabi sa pahayag ni COMELEC Garcia na hindi na nila iniintindi ang pagpirma ng Pangulo. Yes po, ang iniintindi po nila ay ang pagpetisyon po ng sino man sa Korte Suprema. Naririnig po ninyo yan, mga kabarangay, mula po sa interview kay COMELEC Chairman George Garcia. Mga kabarangay, pakinggan pong mabuti itong ipapahayag po na ito ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi po magiging basihan ang pagpirma ng Pangulo para po sila ay tumigil sa paghahanda para sa halalan po December 1, 2025. Ano ang kanyang pinaghahandaan? Kagaya po ng nasabi ko, ang kanyang pinaghahandaan po ang petisyon po ng sinuman at baka magkaroon nga po ng restraining order. Pakinggan po siya. Opo, kaya ang amin po magiging basihan, hindi po yung pagdagda ng ating Pangulo, kung may pupunta sa Korte Suprema, at ano ang initial na aksyon ng Korte Suprema. Ito ay hindi naman pag-preempt ng aksyon ng Korte Suprema. Kasi po, kung ang aksyon ng Korte Suprema ay komento lang, komento lang, surgeon, comment lang kayo, o di at least ibig sabihin po nun, walang restraining order. Tuloy pa rin. Po, kung may pumunta sa Korte Suprema, pagkatapos ay huminto na kami sa lahat ng ginagawa natin, pagkatapos ay biglang may TRO ngayon. So, yan po mga kabarangay, nasa inyo na lamang po. Kung ang aking content ngayon ay haka-haka lamang or panaginip o hula-hula. Galing po mismo ang mga katagang yan sa dalawang personalidad na
talagang nakahanda na po na magpetisyon kapag yan po ay pinirmahan ng Pangulo. At ang COMELEC chairman naman po sa katauhan ni Chairman George Garcia ay ang ginagawang basihan po hindi na ang paglagda ng Pangulo. Ang pinaghahandaan po niya ay ang resulta o magiging resulta po ng petisyon kung ito ba ay kakatigan ng Korte Suprema o idideklara uli na unconstitutional, or kung ang Korte Suprema po ba ay mag-i-issue ng restraining order. So yan po mga kabarangay ang hindi ko na nga po sasabihin update, latest issue na lamang po. At muli po ang ating pong barangay at SK election ay nakatakda pa rin po sa December 1, 2025 dahil wala pa rin pong pumapalit na batas dito. Wala pa pong batas na nagsasabi na postpone na po ang halalan. At ang ratified bill po na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026 ay hindi pa po ganap na batas o Republic Act. Kaya po sa mga aspirant, nasa inyo na po ang pagpapasya kung kayo po ay maghahanda na or hindi pa. Kung kayo po ay magiging practical at gagamit na po ng taktika advance. At kung hindi naman po, ay wala po tayong magagawa, yan po ang inyong kagustuhan o nais. Nasa inyo pong pagpapasya, mga kabarangay. At siyempre ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa aking channel. Lalong-lalo na po doon po sa ating mga naaabot sa malayong lugar po ng ating bansa na kahit papaano po, kahit tayo po ay sinasabihan lamang ng iilan na bobo, ay meron pa rin pong naniniwala sa atin. Kahit marami po yung nagagalit at naiinis, ay marami po at mas marami yung natutuwa po sa aking mga content. At makakaasa po kayo na ako po ay palagi na magbibigay po ng latest issue, kung hindi man po update sa mga kaganapan, mga kabarangay. At syempre po, ating hinihintay ang August 12, 13, 14, mga kabarangay. Yan po ang araw na hinihintay natin na sinasabi pong maglalagda na nga po ang Pangulo sa panukalang batas na ito po. Bagamat hindi po natin alam pa ang mangyayari kung sakasakali. At baka po merong ang twist na magaganap or merong isang senaryo na hindi po natin inaasahan na bubulaga po sa atin. Hindi po natin maiaalis yan, mga kabarangay. Maaaring may sorpresa na magaganap na hindi nga natin alam kung ano, or maaari po na ang ating masasaksihan ay nabanaag na natin or nahulaan na po natin. Ang mahalaga lamang po, mga kabarangay, ay maging mahinahon po tayo dahil ito po ay malayang paghahayag ng bawat isa ng kanyang karapatang magsalita. At sa halalan naman po, sino man po ang papalarin ay kailangan po o sana ay mag-function ng maigi at maayos. At sa lahat po naman ng mga nakaupo na kung sakasakali po na matuloy ang halalan sa December 1, 2025, lalong-lalo na po doon po sa mga ngayon pa lamang po naupo o nanalo. Yes po, kulang nga po ng isang taon ang inyong inupo. Pero kung kayo po ay nag-function ng maayos, mga kabarangay, ay maaaring ibalik pa rin po kayo ng inyong mga nasasakupan. At siyempre po, kapag kayo po ay nakabalik na sa inyong posisyon, ibig sabihin po nito ay hindi po naging hadlang yung 2 taon lamang po ninyong pag-upo. Naging epektibo po kayo kahit po sa maiksing panahon. Lalo po kayong mamahalin ng inyong mga kabarangay. Tinitiyak po yan. So yan na lamang po muna, mga kabarangay, at hintayin na lamang po yung mga susunod na magiging kaganapan. At asahan po ninyo, kagaya po ng aking sinasabi, ay muli po ako ay magbibigay sa inyo ng latest issue or pwedeng latest update kung update nga po ito.
Mga kabarangay, muli po, ang inyong bobong lingkod na kinaiinisan at kinatutuwaan naman ng iba. Coiners Ring.